Desperado ang team owner ng Golden State na si Joe Lacob na naglabas ng statement na gagawin niya ang lahat para lang makuha si Giannis sa trade kapag nag-request si Giannis paalis ng Milwaukee Bucks. Pero mukhang magiging patryli din si Joe Lacob, mamumuti ang buhok pati bata. Lumabas ang report na to after i-call out ni Giannis yung kanya mga ka-teammate after ding i-demolish ng Thunder at i-demolish ni Bobby Portis itong si Cason Wallace. 2 beses binangga ni Cason Wallace, 2 beses din siyang nagiba. Sinabi ni Giannis na parang ayaw manalo ng kanyang team, nawala yung chemistry, pero parang nawala din yung kanilang physics. Tinawag niya pang nagiging selfish na ang mga player ng Milwaukee at nagsasarili na ng mga play. Pero kapag tiningnan mo yung lineup ng Bucks sa 15 players nila, nasa 8 ang merong contract year. Ito yung pagkatapos ng season pwedeng maging free agent. Yung iba doon talaga maghahabol ng stats at hindi panalo dahil yung contract sa off-season ang hahabulin nila sa Bucks man or sa ibang team. Hindi lang naman si Giannis ang target ng Golden State na makuha. Siya lang yung prioritize kung sakaling magre-request ng trade. Kasama din doon ang usual names si Trey Murphy, MPJ, kahit si LeBron sinama na rin doon. Sa tatlo na yan, ang mukhang dapat iwasan kayo ng Golden State si MPJ dahil sa report since first week ng January, meron siyang MCL strain injury. Siya yung second player na mostly makukuha ng Golden State if nagkaroon ulit ng trade discussion based sa package, si Moody, Kuminga at first round pick. Pero mukhang ayaw magpa-trade ni MPJ dahil sa sinabi niyang meron siyang strain MCL injury na iniinda niya since January 8. Na binak-upan din ng coach ng Brooklyn. Imposibleng hindi rin agad nakita ng medical team ng Nets. Doon pa lang mukhang bumababa na ang value ni MPJ sa ibang mga team pagdating sa trade. At delikado din kapag end ng regular season kung meron siyang MCL strain injury. Dahil pwedeng lumala ang injury ni MPJ kapag papalapit na yung April. Ang pinaka-best option ngayon ng Golden State makuha si Trey Murphy. Kaso nga lang mukhang ayaw bitawa ng Pelicans or kaya mag-all-in kay Giannis kung magre-request ng trade. Based sa report na hindi magre-request ng trade si Giannis bukod sa sinabi niyang loyal siya sa team at bukod sa gusto niya ang team mismo ang mag-decide na alisin siya sa lineup, meron pa kasing isang factor dun. Pagdating kasi ng off-season, pwedeng makapirma ulit si Giannis ng extension. Technicality, 1+1 contract na lang siya. 2027 na guaranteed at 2028 na player option. Pumirma ng short-term contract si Giannis dati. Kaya pwede ulit siyang pumirma ng another contract kapag natapos na yung unang taon. Mababaliwala yung 2028. Pwedeng ma-extend si Giannis ng 3 to 4 years. Parang ang record doon, pwede siyang pumirma ng late October ng 2026 dahil pumirma si Giannis ng contract ng October 2023, isang buwan after ma-trade papuntang Milwaukee si Damian Lillard. Ang potential na pwedeng makuha ni Giannis sa next contract, 300 million sa 4 na taon. Nasa 60 to 70 million per year. Depende na lang sa hati nila at hindi naman magwo-work yun sa Bucks dahil sa dead cap ni Damian Lillard na until 2029 or 2030. Dahil kung hindi makabuo ng contender na lineup ang Milwaukee Bucks, pwedeng lumipat si Giannis sa kahit anong team at makukuha niya yung same contract dahil 13 years na siya sa liga at eligible na siya sa 35% contract. Kaya yung Miami kahit namumuti na at posible mabulag na si Pat Riley kakaintay kay Giannis, hesitant na makipag-trade kay Ja Morant dahil nga sa chances nila kay Giannis. Kung aabutin pa kasi si Giannis ng 2027 off-season, hindi lang Miami, Lakers, Golden State or kahit sinong contender na team ang pwedeng sumulot sa kanya sa free agency. Andun pa yung Clippers dahil sa ngayon nagre-ready na sila ng cap space pagdating ng 2027 off-season. Ang report din kasi doon sinabi ni Morant na ayaw niyang matrade dahil loyal din siya. Pero based din sa mga insider, ginagaya lang niya yung taktika ni Giannis na hindi siya magre-request ng trade at ang Memphis naman willing mag-reset na kasama nila si Morant. Ang Miami din may another dead cap si Tyler Hero para naging part-time player lang si Hero ngayong season. At least hindi ghost player. Nagkaroon kasi ng multiple injury si Hero simula pa lang ng season. Merong rib injury si Hero at mawawala din ng ilang games. Kaya tinawag na dead cap si Hero dahil kasama niya si Terry Rozier na hindi mapakinabangan ng Miami. May total silang dalawa na $57 million.
Yung isa hindi ma-trade dahil hindi nila alam kung papayagan ng NBA. Yung kontrata naman ni Hero may another pang contract na susunod. Nakalaro lang si Hero ng 11 games na merong 4-7 record. Si Hero kasi yung isa sa pwedeng ipalit kay Giannis based sa contract. Isa pa doon, eligible din si Hero sa contract extension pagdating ng offseason. Kasabay ni Norman Powell na maganda ang nilalaro ngayon sa Miami. Nakalusot din kasi ang Miami nung hindi nila napapirma ng kontrata si Hero last October nung bago siya ma-injured. At sinabi din ng mga insider hindi na untouchable si Hero. Pwede na siyang gamitin pang upgrade sa Miami.